Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay August 14. So tayo po ay muli magkakasama-sama sa loob ng kalahating oras. 30 minutes po tayo na magkakasama-sama para po sa programa na Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. Muli po isang malamig na umaga. Dahil sa kanina po ay bago tayo pumunta dito ay bumuhos yung malakas na ulan. Akala ko nga ay di na titigil yung ulan. So salamat po sa Panginoon dahil ngayon po ay tumigil naman. Kaya medyo malamig po sa labas dahil sa malakas na ulan kanina lang. So again, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa ngalan po ng AMNI, Alliance of Ministries and Metro Naga Incorporated. Ako po ang inyong lingkod, John Mark Francis po ng Youth with a Mission and Naga Grace Presbyterian Church. So muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ngayon ay ito po ay pribilehiyo. It's my privilege po again to share ngayong umaga dito sa programang ito, dito sa Biyaya sa Pagkaaga. So good morning po muna sa mga Amni Pastors. Good morning po sa bawat isa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po, sa mga bawat kamanggawan natin na naglilingkod, of course, sa mga Amni Pastor at of course yung iba rin. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan pa rin po tayo. Sa panahon po natin ngayon ay talagang iba-iba yung panahon. Kanina ay sabi ko nga po ay maulan, umulan. Tapos nung kahapon, buong maghapon ay medyo mainit. Pero isang pagpalang umaga. Tayo po ay biniyayaan po muli ng ating Panginoon para po sa umagang ito na makapaghatid ng programa or makapag-share ng kanyang salita. So good morning po sa mga pamilya natin. Saan mo po sila naroon. Alam kong sila po ay manonood, nakikinig, at yung mga sabi nga ay yung manunood ng replay even sa mamaya dahil may na tayo Facebook Live na kung saan ay pag nakita nilang yung oras na available silang mapanood ay nanonood. And of course good morning kay Sir Stephen na kasama natin na palaging nandito para tayo ay din samahan para sa programang ito. So isa pong mapagpalang umaga at good morning po muli sa mga tagapakinig natin na walang sawang gumigising ng maaga, mga nagkakapina at nakikisabay sa programang ito. So nawa po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat sa buhay na kanyang biyaya. Tayo ay may bagong hininga, bagong buhay ngayong umagang ito. So tayo po muna ay manalangin para po sa pagpapatuloy natin sa programa natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong biyaya na kami pahinugad ay pagkatiwaan po muli ng bagong umaga. Muli po o Diyos, narito kami Panginoon, nagpupuri sa inyo pasalamat. Salamat po o Diyos sa programang ito na iyong patuloy na alam na Panginoon ang iyong presensya ay ramdam namin Panginoon, kasama namin Panginoon, ganang na Espiritu Panginoon sa lahat ng gising na, sa lahat Panginoon na makikinig o nakikinig na Panginoon, palain Panginoon pagkatiwalaan ng iyong pangunawa. At salamat po o Diyos muli sa biyayang ito Panginoon God na matatanggap namin Panginoon God through sa iyong salita naming pagdinilay-nilayan Panginoon. Muli po, madakila ka, malulhati ka at patuloy kang may taas sa programang ito Panginoon God. Muli po sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na Jesus, ng aming Diyos na kapagligtas. Amen. Amen.
So muli po ay isang pribilehiyo na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito na loob ng kalahating oras. So ngayon po ay August 14 na. So ang bilis po ng panahon natin. Dahil kalahating na agad ng buwan ng Agosto. So malapit na naman yung matapos yung months na to or yung month na to, na saan ay ang Naga City, sabi nga talagang puspusan na din yung paghahanda ng celebration nila sa darating na September. Pero ngayon po alam kong sana ay maunawaan na po ng ating mga kababayan, especially dito sa Naga City, yung tunay na kalalagayan ng spiritual na pananampalataya. So ngayong umaga ay tatalakayin po natin, kung naalala nyo po nung unang araw or yung August 1, ako po ay naka-schedule din dito para mag-share at ang binahagi ko rin po yung sabi nga banal na pagkatakot sa Diyos. So ngayon pong umaga ay aanuin lang po natin. Ito po ay ipagpapatuloy po natin kasi dapat makita po natin na talagang yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lang, sabi nga, hindi lang sa isip natin. Dapat makilala natin ang Diyos hindi lang sa isipan, kundi talagang ang puso natin, yung tunay na pagkilala sa ating Diyos. So ngayong umaga ay hayaan nyo po ako na makapagbahagi po muli sa inyo about dito po muli sa banal na pagkatakot sa Diyos, yung holy fear or the fear of the Lord na sinasabi natin. So again, dito po natin kukunin sa Kawikaan yung ating pag-uusapan, yung Proverbs chapter 9 verse 10, or Kawikaan 9:10 na sinasabi. Sabi po ng English version, sabi po dito, yung sabi ng Proverbs 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." So sa Tagalog, sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So napakalinaw, napakalinaw nitong tinuturo ng salita ng Diyos na nawa, sabi nga, tayo po ay pagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan or pangunawa sa mga ito, na makita po natin yung ating sarili, kung tayo po ba ay talagang may takot sa Diyos, tayo po ba ay may naniniwala talaga sa Diyos, or kilala na talaga natin ba ang Diyos, or tayo po ba ay go with the flow lang sa mga nakikita natin sa ating mga kapaligiran. Alalahanin po natin na tayo po ay, sabi nga, dapat magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. So haharap po tayo sa ating Panginoong Diyos sa panahon na kung saan itinilaga niya na individual tayo, na dapat hindi po tayo gaya-gaya sa pananampalataya, kundi dapat makilala talaga natin kung sino yung tunay na Diyos. So again, napakalinaw naman dito sa ating pag-uusapan, itong Kawikaan, na sinasabi dito na ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula. Pasimula ng karunungan. So ito po yung sasabing beginning of wisdom. So ito pong tinuturi dito sa Kawikaan 9:10, sabi nga, basically ito po yung ang pinaka ang tinuturo dito sa versikulo ito. Ito po yung pundasyon ng totoong karunungan or totoong kaalaman. So dapat magkaroon tayo ng totoong pangunawa, totoong kaalaman. Hindi sana po ay sabi nga, talagang maalis yung pagkamangmang natin sa salita ng Diyos. Especially dito sa Naga City, dapat talaga makita natin kung sino yung tunay na Diyos, kung ano yung tunay na Diyos, at magkaroon tayo ng banal na pagkatakot. So ngayong umaga
ay ito po yung ating tatalakayin na kung saan ang tinuturo ng isang verse na to ay yung pundasyon ng totoong kaalaman or totoong katalinuhan, totoong karunungan. Ano po, ito yung sinasabi dito. Nasabi nga, maraming pwedeng maging matutunan tayo ng mga bagay-bagay, pero kung hindi po ito angkla doon sa totoong karunungan na galing sa Diyos, sabi nga, ito po ay walang kabuluhan. Ano po, magiging worthless kung baga, ano po, walang katuturan, walang kabuluhan. Kaya dapat makita po natin ang buhay natin na magkaroon talaga ng tunay na sabi nga ay pagkatakot sa Diyos. So ngayon ay tingnan po natin ano ba yung sinasabi ng fear dito sa ating pinag-uusapan, sa ating verse ito. Tingnan po natin yung context nito. Ano po yung konteksto ng isang verse na to, na kung saan ito po sabi nga ay maraming ginagamit na rin po ito ng mga manggagawa natin. Pero dapat makita po natin na ang konteksto nito na ang sa ibang translation na ginagamit yung salitang fear or pagkatakot or sabi po dito, it can refer doon daw sa pagkatakot na terror. Ano po, kung saan talagang makita natin na talaga dapat kung kilala natin ang Diyos at alam natin yung kanyang kakayanan, alam natin kung ano yung kaya niyang gawin, alam natin kung sino siya, ano po, talagang magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Ano po, kaya ito po yung ibang translation or ibang, sabi nga, tinitingnan po natin kung ano yung sinasabi dito sa fear. Sabi nga po ng the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano ba yung takot na to? Ano po, ang iba, ito po yung pagkakaunawa. Ano po, yung fear o yung terror na nararamdaman ng isang tao sa isang sitwasyon. Ano po, kung kilala mo ang Diyos, yung tunay na Diyos, talaga magkakaroon ka ng banal na pagkatakot sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Ano po, sa kaya niyang gawin sa atin and even sa bawat isa sa atin. Ano po, ang iba naman, it can refer doon sa pagrespeto. Ano po, sa pagrespeto na kung saan, sabi nga, pag ikaw ay manggagawa or servant, rerespetuhin mo yung iyong master or yung, sabi nga, yung iamo mo. Ano po, na magsiserve ka, pagsisilbahan mo siya ng buong lakas, buong puso, ano po, at buong kakayanan mo. Ano po, so yun yung isang translation din ng sinasabi ditong fear. At yung iba naman, nagpapahiwatig po ito ng paggalang. At sabi nga ay pagka-amaze sa naramdaman mo sa sa presensya ng isang tao, or sa kadakilaan, especially kadakilaan ng Diyos. Ano po? So dapat po yung tatlong nabanggit ko kanina, yung pagkatakot, yung talagang fear or yung terror na sinasabi natin na nasa isang sitwasyon, at yung pagrespeto, at ito yung sabi nga paggalang or pagka-amaze, dapat makita po ito sa isang Kristiyano. Ano po, dapat talagang makita po ito sa buhay natin. Hindi lamang takot tayo na makita or natin ang Panginoon, kundi dapat pagsilbihan din po natin ang Diyos. Ano po, dapat makita po sa atin itong mga bagay na to. Ano po, so dapat, sabi nga, makita po yung fear na to as defined as yung continual awareness na sa atin na ang ating Diyos ay nakatingin sa atin. Ano po, pag tinitingnan ka ng Diyos, ano po, pag naalala mo na may Diyos nakatingin sa iyo, ano po, na every time na kung ano man yung ginagawa mo, ano man yung sinasabi mo, at ano man yung ginagawa mo, alam ng Diyos. Kung baga, doon nakabase yung mga pagdidesisyon mo, na pag may ginagawa tayo, ano po, pag dapat aware tayo na mayroong Diyos na nakatingin sa atin.
So sabi nga, ito po ay continual awareness that our Father in heaven is watching over us. Po. So dapat talagang alam natin. So in order na ma-develop itong banal na pagkatakot sa atin, dapat unang-una, we must recognize who God is. Kasi kung di mo naman talaga kilala ang Diyos, kung wala ka naman talagang relasyon sa Kanya, so sabi nga, hindi ka talagang matatakot. Kasi di mo nga siya kilala. Pero kung makilala mo ang tunay na Diyos, hindi ka lang matatakot, hindi igagalang, pagsisilbihan at ma-amaze ka sa Diyos na nakilala mo. Dapat magkaroon tayo, ma-recognize natin kung sino ang tunay na Diyos. So bakit ko po ito tinatalakay? Dahil mayroon pong mga tao na sabi nga, kilala ang Diyos, pero nagpapatuloy pa rin, naggumawa ng hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yung mga ginagawa na nagsasabi na kilala ko naman ang Diyos. Nasabi, namatay siya sa krus. So yun yung mga sabi nga nasa kaisipan ng isang tao. Pag tinanong mo kung sino ang Diyos, sino si Jesucristo, alam din nila ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero patuloy pa rin na gumagawa ng mga pagkakamali, o sa madaling sabi, patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan. Isabihin, walang tunay na pagkatakot sa Diyos, or wala yung sinasabi nating banal na pagkatakot sa Diyos. Dahil kung kilala natin ang Panginoong Jesucristo at kung talagang mayroon tayong tunay na relasyon sa Kanya, tayo po ay, sabi nga po kanina, aware tayo na tinitingnan niya tayo. Pag tinitingnan ka ng iyong mga magulang na gumagawa or gagawa ka ng mali, pag tinitingnan ka ng ibang tao na tayo ay gagawa ng mga mali, tayo, mahihiya tayo na gumawa ng mali. Pero ito pong sinasabi po natin, 24/7 nakatingin po sa atin ng Panginoong Diyos. 24/7 ang mata ng Diyos ay hindi naaalis sa bawat isa sa atin. Sabihin sa lahat ng ating tagapakinig, even sa oras na to, nakita po ng ating Panginoong Diyos kung ano yung ginagawa natin, at alam po ng Panginoong Diyos kung ano yung iniisip natin. Even kung ano yung sasabihin natin. So dapat aware tayo na mayroong Diyos na nakatingin sa atin. So ito po yung dapat ma-recognize natin kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos. So dapat magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung tayo po ay patuloy na gumagawa ng mga kasalanan, kung patuloy po tayong gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin, sabi nga, wala ka doon sa tunay na pagkatakot sa Diyos. Dahil kung tayo po ay nag-claim na may nakilala natin ang Diyos, dapat nababago yung buhay natin. Dapat hindi na po tayo yung dati na kung ano yung ginagawa natin. Nung nakilala natin ang Diyos, dapat magkaroon ng transformation sa buhay natin. Ito po yung nagiging susi ng pagbabago natin. Na sabi nga po kanina, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ano po yung karunungan na sinasabi dito? Yung karunungan na sinabanggit po dito, ito po yung magiging aware ka na gumawa ng hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sabihin talagang mabuksan na yung isipan mo na mali pala yung ginagawa ko dati. Dapat hindi ko na yung ginagawa. Dahil dito sa binasa natin bersikulo, dapat magkaroon tayo yung pagkilala natin sa banal na Diyos. Ang dulot po nun, sabi nga dito, tunay na kaalaman. Ito po yung nagiging pundasyon talaga natin. So naman po ay naunawaan natin ito, na especially sa mga kababayan natin
dito sa Naga City, na mga nakikinig or makakapanood pa. So nawa po makita natin at talagang po natin yung sarili natin, yung tunay na banal na pagkatakot sa Diyos. Kung tayo po ay magkakaroon ng tunay na banal na pagkatakot sa Diyos, tayo po ay hindi na gagawa o di na tayo mamumuhay na ayon dito sa mundong ginagalawan natin. Dahil ma-aware na tayo na may Diyos na nakatingin sa atin. Isabihin, hindi na natin gagawin kung ano yung sinasabi ng mundong ito, kundi ang gagawin na natin kung ano yung nakapaloob sa banal na kasulatan or ang Biblia mismo. So nawa po ay makita po natin yung sarili natin. Sa mga tagapakinig po natin, magandang umaga po sa inyo. At nawa po ay lagi ko po itong sinasabi, examine po natin ating mga sarili. Tingnan po natin yung sarili natin. Tayo po ba ay may banal na pagkatakot sa Diyos? Kilala po ba natin talaga ang Diyos? Hindi lang sa ating isipan, kundi tayo po ba talaga ay may tunay na relasyon sa Diyos? Dahil kung tayo po ay may tunay na relasyon sa Diyos, again, tayo po ay iiwas na doon sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Ito po yung sinasabing ang dulot na kaalaman sa pagkilala sa banal na Diyos. Dapat makilala po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos na buhay, ang banal na Diyos ay makilala natin. Dahil pag nakilala po natin siya ng lubusan, tayo po, ito na po yung resulta dito, yung dulot na kaalaman. Yung tunay na yung sabi ng pundasyon ng tunay na kaalaman. So especially sa mga panahon po natin ngayon, dapat talagang mayroon tayong malalim na pagkilala sa Diyos at malalim na paggalang sa Diyos. Dapat makita po natin at alam po natin sa sarili natin kung sino ang tunay na Diyos. Kasi sa panahon po natin ngayon, maraming maglalabasan ng mga katuruan na kung saan pag hindi malalim yung pagkilala natin sa Diyos or wala tayo doon sa tunay na pundasyon na pagkakakilala natin sa Diyos, yung tunay na kaalaman, tunay na pangunawa, tunay na pagkilala sa Diyos, madali po tayong maakay sa mga katuruan na maririnig po natin. So nawa po sa mga nakikinig, nanonood man sa umagang ito, siyasatin po natin ang ating sarili. Again, gusto ko lamang po itong ibahagi sa atin sa umagang ito dahil ito po yung mga bagay na kung saan ay nagiging minsan sabi nga ay hindi na nawawalan na ng interest na pakinggan. Dahil sabi nga, kilala ko naman ang Diyos. Pero ang totoo, kilala mo lang ang Diyos sa iyong isipan. Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Sabi nga po dito, until our hearts are in a right relationship with God, magkakaroon tayo ng tunay na kaalaman, tunay na katalinuhan. At yung resulta po doon, sabi nga po kanina dito sa binasa natin, ang resulta sa pagkilala sa banal na Diyos, ang dulot ay kaalaman. So nawa po ay maunawaan natin o naunawaan po natin, bagamat limitado yung oras po natin, ang bilis po ng oras natin, at nawa po ay hindi lamang po sa sariling sariling or sa isipan natin, kundi yung puso po natin, yung puso po natin ang talagang mabago sa pamamagitan ng salitang ito, na ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Nawa ay makita po natin na mahalaga
na makilala po natin ang ating Diyos. Mahalaga na magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa ating Diyos. Yung sabi po natin, yung tunay or yung banal na pagkatakot sa ating Diyos. Ano po? Kapag nakilala po natin siya at alam natin kung ano yung kanyang kakayanan, ano po, tayo po ay yun lang po yung nabanggit po natin kanina. Ano, iiwas na tayo doon sa hindi kalooban ng Diyos. Ano? So ay sa umagang ito ay simulan po natin ang umaga natin ng pagsaliksik sa puso natin. Ano, yung mga tagapakinig po natin ay sabi nga ay magkaroon talaga ng tunay na relasyon sa Diyos. Yun po yung palaging inaano natin dito sa mga nag-share po dito. Magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot, tunay na relasyon sa Diyos. Ano po? Para makaiwas tayo doon sa hindi mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, marami na po tayong narinig na mga salita dito sa programang ito na every morning naman nagsishare na iba't ibang mga manggagawa ng ating Diyos na talagang sina-challenge din tayo na ibigay yung buhay natin 100%. Hindi lamang yung isipan natin kundi yung buhay natin ipagkatiwala natin sa Diyos. Ano po? Dahil ito po yung lahat ng salita ng Panginoon, ano po, lahat ng ginagamit ng mga bersikulo dito ay galing mismo sa salita ng ating Diyos. Ano po? So nawa po ay talagang makita natin kung kumusta tayo sa ating sa mata ng Panginoon. Ano po? Again, basahin ko po muli sa Tagalog itong pinag-usapan po natin na isang bersikulo lang sa Kawikaan chapter 9 or chapter 9 verse 10. Ano po? Sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. At karunungan na makilala ang tunay na Diyos, kaalaman na siya ang maging Diyos natin sa ating buhay para masunod natin ang kanyang kalooban. Ano po? Banal na pagkatakot sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na banal, ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon God. Salamat po, Diyos, muli sa mga tagapakinig, sa bawat manunood. At salamat, Panginoon, Lugad, dahil patuloy mo, Panginoon, Lugad, na kinakatok ang puso ng bawat isa, especially, Panginoon, yung mga nakikinig, Panginoon, Lugad, na wala pang tunay na relasyon sa inyo, Panginoon, Lugad. Tunay nga, Panginoon, na yung salita ay totoo at buhay, Panginoon, Lugad. Ang pagkilala sa inyo, Panginoon, ang pagkilala sa banal na Diyos ay dulot ay kaalaman, Panginoon God. Salamat po, Panginoon. Muli, patuloy kang mga purihan, Panginoon God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon God. Salamat po, Ama, at patuloy, Panginoon God, at pagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon, ang buhay ng bawat tagapakinig, Panginoon God. Nawa, sa pagsiyasat nila, Panginoon, sa kanilang sarili, Panginoon, Lugad, makilala nila, Panginoon, at makita nila, Panginoon God, na ikaw lamang ang kailangan ng bawat isa, Panginoon God. Salamat po, Ama. Muli pagpalain, Panginoon, ang radio program na ito, ang radio station na ito, Panginoon, na yung ginagamit, Panginoon God, para dalawin ng yung salita, Panginoon. Salamat po, Ama. At patuloy, Panginoon God, pagpalain ng bawat umupo dito, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. Muli po, matakila ka, palain, Panginoon God, ang bawat isa sa buong maghapong ito, pakaingatan, Panginoon. Muli, malulahati ka. Patuloy, Panginoon God, na sa iyo tinataas ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa pribilehiyong ito, Panginoon God, na makapagbahagi na iyong salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, at patuloy na pagdakila sa pangalan ng iyong anak, aming Diyos na pagligtas, Jesu Kristo. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat at magandang umaga.
Susunod na po ang programang Kampi News Network. So, salamat po at God bless sa bawat isa.